answer, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose.
stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone.
When the tears fall down like bitter rain, and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bagamang umuulan at may bagyo ata ay muli. Andito painitin po namin kayo sa salita ng Diyos na sa ating lahat po ay talagang napakaganda po ang ating pag-uusapan. Muli, andoon po yung sa discipleship and soul winning na ito yung kailangan po ng bawat isa po sa atin, lalong-lalo tayong mga nanay na nandun. Dapat andun yung decision natin na andun yung soul winning at discipleship at tulad po kagabi, galing po kami sa revival doon sa Rosario, La Union. Muli, andito na mga nanay po ay sa mensahe po kagabi ay talagang sapat na po yun para muli talagang yung challenge ng ating pastor ni Pastor RJ ay talagang dapat ipamuhay po natin sa araw-araw. Kaya salamat po sa privilege na sa umagang ito talagang umuulan na ay andoon na walang makakapag hinto or makakapag ay hindi pwede nating gawing dahilan para hindi tayo po gumising ng maaga. Kaya salamat sa Panginoon sa binibigay niya pong tiwala at andoon yung privilege na makapag-share po ng salita ng Diyos. Kaya enjoy po natin. Good morning po sa ating lahat. At Ma'am Irene. Morning po sa ating lahat. Naimbag nga bigat na kayo amin sa Ilocanuhan at yan sa Bisayaan. Maayong buntag sa inyong tanan. At sa Kabikulan, Diyos maray na aga sa inyong gabos. Yan. Bagamat ganito yung panahon natin, ay tuloy-tuloy pa rin tayo. Yan, sa lahat ng ating ginagawa, ay patuloy tayong makinig ng salita ng Diyos. Sa ating devotion, ito yung ating magiging sandata sa buong maghapon. Kaya mahalaga yung makinig tayo para meron tayong gagamitin. Yan. Amen. And Ma'am Benny. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, Sister Beth. Good morning kay Sister Geraldine. Ayan. Sige po. To God be the glory. Amen. At sa mga nandito po sa FB Live, Ma'am Beth, sa Google Meet, good morning. Malakas ang ulan. So, amen. So, ayun, sa ating Google Meet, una-una ang nandito sa aking cellphone ay ayan, ito yung umaga yan, si Ma'am Heidi Sanet. Sayang, di siya nakasama sa La Union. Usapan namin to eh. Sasama siya sa Rosario pagka-revival. So, good morning, Ma'am Heidi. Alam ko nandyan si Sister Rolyn, Sister Myra, good morning. Sister Grace. Yan, masaya ka na nakita mo si mama mo. Okay yan, kasama pa sa La Union yan. Amen. Yan, si Ma'am Joyce, si Ma'am Rachel Alde, good morning po. At Olympia Valdez, good morning po. Sabi niya, good morning po sa lahat. Good morning. Pamangkin ko Sister yun. Joji Alayon, good morning po. At si Philip, saan ka na? Minsan ko sumasali sa sa Google Meet. Ma'am Joji, baka pwede kang sumali sa Google Meet.
At si Sister Vivian Haramilio from Cagayan. Good morning. At si Sir Asherto from Australia. Good morning po. Kasama namin si Ma'am Gina kagabi sa Rosario. Si Brad Digno Velasquez from San Carlos, Pangasinan. Ayan, kasama din namin yung taga San Carlos kapo kagabi. At si Ma'am Cherilyn Castro. Good morning! At nandito po sa kasama namin sa loob ng studio si Ma'am Cherry at si Ma'am Risa. Kaya yung ano po, yung iba dyan sumali sa Google Meet para andyan. Ayan, Sister Raquel, good morning from Cagayan. So, nandun ulit ang topic po natin, i-extend po yung about sa discipleship and soul winning, andun yung dapat committed po tayo doon. Kaya, si Ma'am Irene ang mauuna po. Yung pinakabata daw, mauuna. Pag dito po, nauuna po yung pinakabata. Pag sa pila, nauuna ang senior citizen. Tulad kagabi sa pila ng pagkain. Nauna ang mga senior. At yung senior ang tagakuha ng pagkain kay Sir Tom. Pinagpala si Sir Tom kagabi eh. Alaga siya ng dalawang nanay-nanay niya eh. Tapos sunod pa si Ma'am Nancy, dinalan siya ng papaitan. Talagang pinagpala si Sir Tom. So yun, masaya po kagabi doon sa Rosario, La Union. Na 11:30 na po kami nakarating. Umuulan pa pero andon. Masaya talaga po sa gawain. Yun lang po, Ma'am Irene. Amen. Good morning uli. Yan, isang mapagpalang umaga at malamig. Yan, dito sa amin, laging malamig. Yan, handa na ba kayong makinig? Yan, yung pa rin yung ating, di ba tayo, a year of commitment. Commit to win souls. Yan, na hindi natin dapat kakaligtaan yun sapagkat yun yung ating dito sa PMA, yan, si BBC, talagang yun yung ating dapat hindi kaliligtaan, yung soul winning, yan, sabi, at yung giving. Yung salamat sa Panginoon sa mga mensaheng aming narinig kagabi. Amen. Doon sa Rosario. Yan. Na yung ating commitment dapat ay laging hindi natin kakalimutan sapagkat pag sinabing commitment, an act of committing or it is an agreement. Yan, meron tayong kasunduan. Ito ay ating pangako na kapag nag-commit tayo sa isang bagay ay dapat hindi tayo titigil. Tuloy-tuloy. Yan, kung sa, 'di ba, kung sa trabaho nga ikaw ay committed, dedicated ka, 'di ba? Ginagawa mo yung trabaho mo. Ganon din sa mga estudyante, yung gawain nila sa school. Sa pamilya, yan. Kung ikaw ay nag-asawa, meron tayong lifetime commitment. At kung sa Panginoon, sa gawain, ganon din po dapat meron tayong lifetime commitment na hindi na tayo bibitaw. Yan, ibig sabihin, mag-i-stay tayo. Kung ano yung ating pinangako, dapat talagang kinakailangan gagawa tayo ng mag-e-effort tayo, mag-e-exert tayo ng effort para magampanan natin yung ating tungkulin. Sapagkat ang kinomisyon ng Panginoon tayong mga naligtas. Yan, katulad ng sabi niya sa Matthew 28:19-20, Go ye therefore. Pag sinabing go, yan, hindi ka aatras. To move on, of course, sabi nga na hindi na tayo kinakailangang pilitin. Kasi pag ikaw ay nagkaroon ng conviction sa sarili mo, lalo na kung ikaw ay saved na, kusang mararamdaman mo yun, hindi ka papayag na hindi makapag-win ng soul, lalo na yung mga kamag-anakan, mahal mo sa buhay. Magkakaroon ka talaga ng desire. Katulad yung kay Apostle Paul, sabi niya sa chapter 10 ng Romans, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Ganon din sa ating family, dapat ang prayer natin sa Panginoon that our family
maging saved. Yan, na ang lagi nating desire, lagi nating burden dapat. Sa akin personally, nung ako'y nakarating dito sa church 2006, narinig ko yung mensahe. Ang team noon ay My Family First. Magmula noon, nagkaroon ako ng burden sa aking family. Gusto ko ring masave yung aking kapamilya, yung aking mga kapatid. Kaya every time meron akong kamag-anak umaakyat dito, bisita ko, hindi pwedeng hindi ko sila madala dito sa church. Sapagkat nandun na yung burden na gusto mo, hindi lang ikaw yung mapunta sa heaven. Dahil pag ikaw ay saved na, ligtas ka na, hindi ka pupunta na impyerno. Ganon din yung desire ko na ayaw kong mapunta sila sa impyerno. Na kung ako'y ligtas na, gusto ko sila rin ay maligtas. Kaya talagang sinecure namin yung salvation. At yung unang experience ko sa pagso-soul winning, naririnig ko yung soul winning Na-curious ako, ano ba yung soul winning? Kaya pinapakinggan ko talaga yung preaching ng mga panahon na yun. Sabi ko, kinakailangan yung anak ko mas-save. 6 years old pa lang yung anak ko nung panganay. Nung nakarating kami sa church, ay talagang siya yung unang-una kong winin. Yung aking anak. Dahil, siyempre, pag first time ka, nahihiya ka pa Wala ka pang, courage o lakas ang loob. Pero sabi ko, hindi pwedeng hindi ko mawin yung aking anak. Ayan. Kaya, si Christian yung una kong na-sharean. At nag-umpisa ako sa mga bata. Sa umpisa talagang nahihiya ka pero sabi tuwing maririnig ko si pastor, bakit ka mahihiya kung ang yung ginagawa ay mabuti? Yung masama nga, hindi ka nahihiya Yan. Dapat kung mabuti yung ginagawa, huwag kang mahiya. Yan. Kaya doon nagsimula yung inalis ko yung aking hiya. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, ba't ako mahiya? Hindi naman masama yung ginagawa ko. Ito ay para sa kaluluwa. Kaya magmula noon, unti-unti, talagang first time ko napasabak sa soul winning sa sementeryo Kaya marami kaming nawin. At iba yung kasiyahan kapag nakapag-uwi ka ng kaluluwa na yung pakiramdam, yung fulfillment na yung ang goal mo talaga nung time na ang goal ko gusto ko makapag-win din. Kasi si pastor kasama namin. Kasama namin sila pastor. At nakakaya yung naririnig niya yung soul winning mo Pero meron kami kasing soul winning kit. Yan, namigay sila. Hindi pa nga yun parang ano lang yun. Kasi yung aming trucks, doon kami sinundan namin yun hanggang sa humingi kami ng soul winning kit. At yung time na yun, napaulit-ulit, binabasa namin. Nawala pero thanks God talaga nung nawala yun. Natuwa ako kasi hindi ko nakalimutan yung Romans Road. Yan, tuloy-tuloy na kahit nawala yun. Kapag paulit-ulit mo palang ginagawa yun ay na-memorize mo na yung tracks hanggang sa nanghingi kami ng soul winning kit. Ganun lang. Kaya sa ating mga nanay, sa mga hindi pa nagsusoul winning, ini-encourage ko kayo na i-try nyo. Iba yung saya yung inyong mararamdaman kapag may na-win kayong soul. Lalo nga, sabi nga sa Bible kahit isang kaluluwa lang sa isang araw ay nagkakasiyahan ang kalangitan kapag may na-win. At mula noon, nung ako ay laging sumasama, yan, nagkaroon ng mga, siyempre lakad ng lakad, kalyo-kalyo, pero sabi nga sa sa Romans 10:15, and how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Ang gaganda ng paa natin. Tayong mga nagsusoul winning, bagamat nakalyo-kalyo na yan. Talagang hindi mo iniisip yung kalyo ng paa mo. Ang mahalaga ay maka-join ka sa mga soul winning ng church. Lagi ako sumasama. Kahit nung buntis ako sa pangalawa ay malapit na ang mga anak, pinagalitan akong doktor. Bakit lakad ka ng lakad? 8 months pa lang tiyan mo. Hindi pa pwedeng bumaba, ang baba-baba na. Pero talagang sama ako ng sama.
ang laki-laki talaga ng tiyan ko noon. Halos sumasahid na siya sa legs. Pero hindi ko iniisip yun eh. Kapag sinabi ni pastor na church, na buong church mag-soul-winning, sumasama ako noon. Kaya natagtag-tagtag. Pero bagamat ganun ay talagang ang saya-saya, sabi ko, bago man lang ang mga anak ay may magawa ako yan sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako na hindi ako tumigil hanggang mga anak na ako niyan. Gustong-gusto kong mag-join sa sa choir. Lagi akong tinatanong. Kasi ako cesarean. Ang hirap kumilos. Pero sabi ko, nakabinder ako, tanggalin ko na nga yan. Hindi ako makalaba. Kasi gusto ko talagang makapag-join sa mga gawain, makatapos yung aming labahan para hindi ko iniisip yung dami ko labahan. Basta pagdating ng soul winning, wala na ako iniisip na gagawin. Yan. Talagang magjo-join. Kaya yun, laging hindi ko man lang nasubukan na iniwan yung anak ko kung kanino. Talagang nakatali sa katawan ko yan. Na kahit mabigat, sige, akyat dito, akyat doon. Talagang ang iniisip mo ay kaluluwa. Yan. Ang sabi nga, how then shall they call on in Him whom they have not believed? Paano sila maniniwala? Yan, di ba? Kung wala silang naririnig. And how shall they believe in Him of whom they have not heard? Wala silang naririnig. Kaya nga talagang sasadyain mo. Yan. Sabi nga, go to move on. Ibig sabihin, preach. Yan. Hindi naman yung magpe-preach na parang yung lalaki na. Kaya nga naalala ko yung may nakatok akong iglesia. Sabi ko, tao po, magsishare lang po ng gospel. Pwede po ba? Bakit? Magpe-preach ka ba? Ginanon ako. Parang pinipoloso po, nagkagalit. Hindi po. Hindi kami pwedeng mag-preach. Lalaki. Babae kami. Magtiteach lang kami. Magtuturo tungkol sa kaligtasan. Hindi po kami preach, lalaki lang po nagpe-preach sa amin. Yan. Kaya yun. Sabi niya, ay, sorry. INC ako. Yan. Kaya nga, bagamat ganun yung na-experience mo, hindi ibig sabihin na ikaw ay panghihinaan ng loob na upo ka na. May time na napapahiya kami. Sinasaran kami ng pinto. Muntik pang maipit yung kamay. May time pa, pagsilip pong gano'n kung may tao. Muntik maipit yung ulo. Talagang iba-iba yung experience mo sa soul winning. Pero, hindi ibig sabihin hihinto ka na kasi may commitment ka sa Panginoon eh. Na kinomit mo yung sarili mo sa gawain. Dapat tuloy-tuloy. At huwag tayong mahihiya. Huwag tayong hihinawa. Sabi nga, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kung marami man tayo nakatok pero ang dami nilang rason, ayaw magpa-share. Marami pang bahay ang kakatukin. Kaya, tuloy-tuloy lang. Ayan yung ginagawa namin ay, ang iniisip namin, sa akin, iniisip ko, meron kaming mission, meron kaming sasadyain sa bahay na yan. Hindi kami pupunta kakatok ng mga bahay na wala kaming purpose. Ano ba yung purpose? To win souls. Yan. Yun talaga yung ating purpose, yung ating hangarin na mabuti. Kaya hindi tayo dapat nahihiya. Tuloy-tuloy natin gawin. Kahit sa ating kamag-anakan na talagang yun yung aking naging goal sa sarili ko kapag ako'y uwi. Iwiwin ko yung mga kamag-anak ko. At kung may mga bisita sila, kasi hindi nawawalan ng bisita may mga kaibigan sila. At talagang sinasabi ng mama ko, yun, tingnan mo, may bisita yung mga pamangkin mo. Samantalahin mo. Yan. Yung mama ko ang taga-push sa akin, taga-sabi, yan, sharean nyo. Kayo kasi mga baptist, malakas ang loob. May mga born again, mahihain. Sabi. Yun yung pagkakaiba natin sa ibang mga sekta, ibang mga religious group, na meron tayong courage sapagkat may pinapanghawakan tayo. Totoo yung ating pinanghahawakan o pinapaniwalaan. Biblical based tayo talaga, yung ating sinishare. Kaya ito ay derechahan, sabi ng nanay ko buti kayo mga baptist, malakas ang loob. Derechahan kayo pang mag-share. Yan. Tutumpukin mo talaga kung ano yung kaligtasan na pumunta ka dyan para sa
kaligtasan ng kalwa. Hindi ka pumunta sa isang bahay para magchismis o kung ano man, makimerenda. Ang purpose natin ay to win their soul. Yan, yun lang po. To God be the glory. Tuloy-tuloy lang tayo. Amen. So, ang susunod, kasi pagka diba? Yung Isang bata. Hindi. Ako yung parating hinuhuli ni Ma'am Sheila Kaya Ma'am Beth, sino mas matanda sa inyo ni Ma'am Benny? Ako Kaya na nasa Google Meet siya. So okay lang, ikaw po yung mauna, Ma'am Beth. Yung mauna daw yung mas bata. So, Sister Vicky, di ba ikaw mas bata sa akin? sige. Kasi pagka hinuhuli ako ni Ma'am Sheila So, sige, susunod po tayo sa matanda para andun yung blessing. Hinuhuli ka kasi niya, masyadong mahaba daw, kaya iklian mo lang. Sige. Susunod po ako kay Doña Elizabeth. Tapos, susunod si Ma'am Beth at si yung pinakamatanda. Pinakabata. So, ayun. Batang isip. Tulad ng nasabi ni Ma'am Irene kanina na talaga anong mangyari ay nandyan na nakaka-bless yung sabi niya. Sana, challenge sa atin, mga nanay, lalo na po yung may mga anak pa at yung mga anak pa na kung anong ginawa niya kaya habang nagsasalita siya kanina kaya pala ang likot-likot ni Joanna. Kasi nga, nung nasa tiyan pa, ayun nga, hindi mapigilan si Sister Irene sa sulwining kung saan-saan sumusuot. Kaya, yan, wag ka nang magtaka kung malikot si Joanna. Hindi rin masaway. Naisip ko din, kaya pati si Makmak. Kasi nasanay sila nung nasa tiyan kung saan-saan pumupunta, kung sino-sinong kinakausap. Kaya, ayan, so nakaka-challenge po yon na bilang isang nanay, yan nga, pati sabi niya nung kailangan matapos niya yung labahin para walang maidahilan na pag oras ng choir practice ay wala tayong maidadahilan na naglalaba. Oras na may pupuntahan tulad gabi, talagang sulit na sulit po yung Amen. pinuntahan namin. Na, ayan, lakas ng Amen, Minister Benny, kasi dapat maiwan yan Nandun sa hagdanan, sabi ko, Pastor, iiyak yan pag iwanan natin. So, andoon na kahit na nakita naman natin nung prayer meeting, Sister Benny, pagkatas ng choir na hilo. Pero sabi niya sa akin, ginawa ko, tinulungan ko yung sarili ko. Kahit na hindi ako nahiga-higa dyan. Pag nararamdaman ako, dapat sama ako. So, diba? Nandoon na talagang gustong-gusto mong sumama sa gawain. Hindi yung gagawa tayo sa gawain, ang dami mong dahilan, nahihilo. Diba? Dapat kahit na, sabi nga, Sister Benny, sabi ko, pagka nararamdaman mong kasi before mag-choir, talagang ilang beses siyang bumalik sa CR. Sinasabi ko na ito, yan yung taong committed talaga. Kaya sabi ko, pag alam mong kasi mas sabi ko, tingnan mo kung nagre-react, sabi ko, lalong alam ko naman yung sarili ko, sabi niya. Kaya, andon talaga na nandun. Ginanon ko si Sister, hiligpitan ko na nga ako, Sister Sabi niya, mamatay kung mamatay. Julie. Diba? Isa naman namatay ka sa higaan na hindi naman gaano yung nararamdaman mo yun ang idadahilan mo para hindi ka makagawa sa gawain. Kaya sa topic natin talagang andoon lahat ng challenge na yun yung pinapasalamatan ko sa Panginoon kasi sa mga revival na napuntahan ay andoon kasama tayo parati ng ating pastor at kagabi. Sabi ko, tuwan-tuwa ako kasi PMA ang pinakamarami. Biro mo, 4 na sasakyan na nakaka-bless na habang galing dito, umuulan, na andoon ang ating pastor sa yung convoy yung mga sasakyan na 4, sunod-sunod na habang tinatanaw-tanaw ko yung adventure parang si Brad Chris yung nagdadrive na hanggang dumating sa Rosario, nagkita-kita lahat doon. Andoon na yung challenge tayo ng ating pastor na magpatuloy na salamat sa Panginoon, talagang hinawakan yung puso't isipan namin para magpatuloy sa pananampalataya na andoon, nakita-kita lahat doon na kahit na umuulan, na sabi may bagyo, pero ang dami pong dumating po doon na challenge ulit na parati ko sinasabi, Pastor Benny, sana sa revival natin ganito rin.
na ganon, andun yung spirit, andoon masaya lahat, nagkita-kita na makita mo yun yung mga hindi umalis sa gawain, na nandoon nagkita-kita kasama si Pastor Hill. Kaya ang kwan ko po dito, ayan, kwan ng Panginoon yun be faithful unto death. Tingnan po natin sa Revelation chapter 2 verse 10, sabi niya po dito, ito, ayan, yung mga sinabi ni Ma'am Irene, kasi andun yung pananampalataya niya. Kaya sabi niya yun, ilang ano na rin na parating pinancha-challenge ni Pastor Sister Tintin na hindi nawala sa choir kahit bagong panganak. Ay habang nagsasalita si Sister Erin, oo nga, ganun din ang ginawa niya, naglaba, hindi niya idadahilan na mabibinat, na pag talagang hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya sabi niya dito sa Revelation chapter 2 verse 10, sabi niya dito, fear none of those things which thou shalt suffer. Yan. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death. Yung mga nasabi ni Sir Irene kanina, talaga, ayan po, andun yung pananampalataya niya. At nandyan sa salita ng Diyos na sa from cover to cover ng Bible, talagang sobra-sobra na po yan para hindi po tayo magiging committed sa gawain. Pag sinabi pong committed, sabi niya dito, total dependent to the Lord. Andoon talaga. Ibigay mo lang iwala mo sa Panginoon para makukuhan po tayo. Nire-report na po yung sabi na be faithful unto death. Kasi pagdating sa kamatayan, sa langit tayo pupunta, doon na mag-i-enjoy. Pero pag talagang committed ka, ito nga po ang nakalagay dyan po, ano man, tribulation, ano yung mga hindrances na gagawin ng Diablo ay andyan yung prayer. Andyan yung talagang kikita mo parating challenge sa akin. Nakita mo na ba yung power ng Panginoon na kumilos? Na nandoon pag nakita mo talaga wala nang minsan nandoon na kailangan ka, pero talagang kailangan mong mag-pray. Tulad lang sabi ni Sister Irene, prayer talaga yung the best way po na bilang isang Kristiyano at nandoon na talagang mananatili natin magagawa natin. Manatili tayo sa binigay ng Panginoon sa atin. Nasabi na unang nagpag-usaw and then makikita na natin sa Lamentation chapter 3 verse 23, di ba? Great is thy faithfulness. We are every morning. Mahina. Kahit na umuulan, andyan yung katapatan ng Panginoon na committed tayo, andun yung commitment natin na andoon ang pagmamahal ng isang ina na umaga ng Friday, hindi rin natin iladahilan na ay umuulan. Kaya salamat talaga sa Panginoon. Tingnan din po natin na andyan yung binigay na faith sa atin. Ay mag-stay po tayo dyan at hold fast the faith na binigay ng Panginoon sa atin. Tingnan natin dyan pa rin sa Revelation chapter 3 verse 10. Sabi niya po dito, because thou hast kept the word of my patience. Yan, sasabi ng Panginoon, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try thee that will upon. Sounds. Sound. So, okay na po, Ma'am Beth? Okay na. Hindi pa lahat narinig yung sinabi. Naririnig kaya lang hindi malinaw ang hina kanina. So yun, tulad na nasabi ko po, mag-stay po tayo sa faith na nandiyan. Kaya dyan yung challenge sa ating be committed to soul winning, to discipleship na kagabi, nakita ko ulit, nandun din, yung pinang-challenge ni Pastor hindi nung last Sunday, sabi ko sa pinakakapit po sa isipan namin ni Brad manatili sa pananampalataya at nakita namin yung mga bunga. Talaga po kagabi si
Bratnel Mario. Kuya ni yung lambing niya, ting magkikita kami talaga. Yan na sabi ko, amen, sabi ko, kachat ko pa lang si kagabi si Pastor Hill na kinukwento ko na kayong 5 magkakapatid, sabi ko na talagang akay-akay ni Ma'am Tintin, andyan na kayo, sabi ko nakokon din ako kasi hindi rin nakasama Sister Tintin doon, pero ando sabi ko nung pagka-uwian namin sa bahay nung linggo, kasi nga ni Pastor Hill yung sa Bicol, sabi ko ganyan, ay talagang grabe iyak namin sa Panginoon na natutuwa kami na sabi ko na kung noon na nakapag-alaga kami ng mga hindi naming kadugo, sabi ko, susulit ako sa mga apo ko. Kaya nakakabless si Bradnel Mar, si Kinger na po sa PSS, na sabi niya, 3 na silang magkakapatid doon sa PSS. Na ay tas kinukwento niya pati kay Sir Tom, sabi niya, alam niyo ba Sir Tom, sabi niya yung nakasakay ako doon sa sasakyan niyo, yung FX, sabi niya, kasi yan sunod-sunod sila sa may Spring Hill sila nakatira, sila Bradnel Mar. Siya yung panganay, pero siya yung pinakamaliit. Tapos, in-scroll niya yung cellphone. Akala ko, ipapakita niya. Yun, nung maliliit sila, nung alaga namin sila. Tapos, nung umuwi na, kasi talagang hirap sila sa buhay. Kaya sabi ko, amen. Sabi ko, ganyan na, hindi mo akalain na yung mga inalagaan mong bata, na ganun ang gagawin ng Panginoon. Na talagang gawain ng Panginoon ito. Sumunod lang po tayo mag-sulwin, mag-discipleship. Tapos sabi niya, yung nga po, nung kumatok si Sir Chris, kasi ang laking tao, tumakbo ako, sabi niya, natakot ako, nagtago pa ako, sabi niya. Kaya sabi ko, nakakabless na sabi ko rin kay Pastor Hill noon na tuwing mag-chat-chat si Pastor Noli, hindi niya nakakalimutan si Brad Chris na kumatok sa bahay. Kaya yun po, sumunod po tayo sa programa ng church na wag tayong pag-saturation, pag-soul-winning, pag-visitation, pag-Sabado. Hindi natin alam kung anong gagawin ng Panginoon na, sa bata nga lang yan, pero tingnan mo ang nangyari. Buong family na sila, na doon kami sa isang lamesa hanggang kay Ma'am Susan, nakikinig sa kwento ni Bradnel Mar kagabi na pag may mga revival, ang ganda kasi magkita-kita lahat yung mga different churches doon, tapos magpe-fellowship na kahit alas 10 na ay ng gabi, nandun pa rin, na nakaka-bless na talagang mag-stay po tayo doon. Sabi niya, hold fast to the faith at nandiyan na. Tingnan natin po sa Ephesians chapter 6 verse 17. Sabi niya po rito sa Ephesians chapter 6 verse 17, sabi niya po dito, ito. Kaya mag-stay tayo kasi ayan yung sinasabi ko sa inyo kanina na andyan yung weapon natin. Sabi niya, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen. Na manatili po tayo sa salita ng Diyos at nandyan lahat ng sandata ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, be faithful unto death. Na Amen. Kung ano yung mula umpisa, na yan, pag-revival talagang sinasabi parati mula sa CSI. At nakita din namin yung pag-usapan namin din ni Domart habang galing kami sabay papunta rito. Sabi ko, alam mo Domart, kasi si Domart siya yung nagda-drive kagabi, talagang siya din yung driver doon sa adventure. Sabi ko, ano mo ba? Sabi ko, tuwing revival sa mga mission churches, sino yung mga pinagsasalita ni Pastor Hill? Sabi ko, si Pastor Louie, Pastor Bernard, Pastor RJ, na mas sila yung pinagsasalita. Marami mga pastors din, may retired na sundalo, pero nakita mo, sila yung pinagsasalita at nakita mo si Pastor Louie, nagda-drive lang yan doon sa CSI. Sabi ko ganyan na, sabi din niya kagabi, nagsusundalo, pero inano niya na sa gawain siya. Kaya tingnan mo, si Domar, ganun din tapos na rin niya yung training niya sa Port Magsaysay. Pero nung napunta sa CSI, naiba din yung kwan ng puso niya. Kaya sabi ko, tingnan mo, si Pastor Louie, tas hanggang sa anak niya, nakaka-bless. Sabi ko ganyan, si Pastor Bernard, sa kusina lang din yan. Doon sa CSI, stricto siya talaga. Sabi ko, kaya tingnan mo sila yung pinagsasalita. Kaya andoon na talagang manatili po tayo kung ano yung standard, ano yung doktrina, ano yung principle na nandito sa Bible. Na sabi nga ni Pastor RJ, kaya talagang isisigaw niya, talaga istrikto niyang matapang niya na sundin natin kasi tayo din yung na hanggang up to the next generation. Kung hindi nag-istrikto si Pastor Hill, ay alam ko din
talaga yung parami ng parami ulit yung mission churches na andyan din yung kalakasan ni Pastor Hill, hindi rin tumatanda. Ayun, pag nakikita-kita kami sa mga revival, parating, lalo yan si Sir Rudy Daep, lumapit na naman sa amin, Mr. Benny, itong mga nanay ko talaga, hindi tumatanda. Kaya, ano po yun, na ma-enjoy natin yung Kristiyanong buhay natin pag manatili tayo sa faith na ating kung saan tayo nilagay ng Panginoon. At verse sa number 2, andun, content for the faith. Ano na ibig sabihin? Mag-stay tayo talaga dyan sa faith na talagang andito na hindi tayo, ang daming mga hindrances, yung mga sinasabi niya, may maraming gagawing diablo na pang-aabala, pero andyan ang Panginoon na talagang mag-i-stay po tayo para andoon na yung pati sa kamag-anakan natin. Andoon na talagang yan din ang challenge ng ating pastor na talagang lalo nung Wednesday, andun na ulit yung challenge. Asaan yung anak mo? Asaan yung kapamilya mo? 'Di ba? Na andoon na talagang grabe. Salamat kay pastor kasi revival na 2 months na lang. Revival na natin. Ako ano-ano naman ang gagawin ng diablo. Kaya andyan yung pastor natin na talagang magpasakop tayo sa lahat ng challenges niya, sa lahat ng encouragement niya sa atin para andoon tuloy-tuloy po tayo sa pananampalataya natin. At yung verse na nandoon na mag-grow spiritually. Kasi tingnan natin, pinakaano na to, Romans 12:1. Amen. Sabi niya po dito sa Romans, tinandaan ko yun. Verse na ng dalawang pastor kagabi. Sabi niya dito kasi nga sa Romans 12:1, sabi dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ayan. So, andoon talagang maglingkod po tayo ng buong katapatan. Kasi po, ang Panginoon talagang hanggang ngayon, talagang sabi nga, 24 hours, nakatingin, binabantayan tayo ng Panginoon. Kaya, ano na lang ang gagawin natin, na sabi ko nga sa buong dito, sa paligid natin, ito yung church na talagang naninindigan sa soul winning at discipleship na sa talaga yun na yung buhay natin at yun yung ipapamana natin na andoon talagang makikita po natin na lahat ng mga nagpatuloy sa church, lalo yung mga full-time noon na talagang nagpatuloy sa prinsipyo, sa disiplina ni Pastor Hill, hanggang sa family po nila. Sabi nga, dati isama yung mga anak, kagabi, hanggang apo nyo na. Nakaka-bless kasi andun na po, hanggang apo na nandyan, kasama nila po sa gawain. So, yun lang po. To God be the glory. Ang susunod, yung sunod na matanda. Ma'am Beth, ikaw na po. Thank you. Okay, sige. Amen. Good morning. Actually, kahapon, ang aking paa ay bumigay na talaga. Hindi ako nag-iisa. hindi mahirap yung itapak yung left ko, masakit. Ganyan, pag-umpisa na yan. 1 month na. Oo. So, ganito yung sabi nga yung soul winning, marami na tayong napakinggan. Nandun na sila magmula kay Sister Irene, si Sister Vicky, at sa mga nakarang araw na tayo ay pinag-uusapan natin yung soul winning. Kasi sabi nga, bakit napaka-importante yung soul winning sa isang Kristiyano? Kasi sabi nga, ito yung ating pinaka-center ng ating mission. Amen. Na i-share natin yung gospel, i-share natin yung ipahayag natin yung about salvation sa bawat isa, kasi marami pa actually dito sa mundo na hindi pa narating ng salita natin. So, okay lang yung sound ko? Yes, okay lang. Kasi parang nag-i-echo So, ngayon sabi nga yung soul winning, ito yung act ng pag-sharing natin ng ating, sabi nga pagpapahayag natin, pagbabahagi natin ng ating pananampalataya, na walang iba nagli-lead kundi sa Panginoong Hesukristo. Ito rin sabi nga na ito yung dapat na bilang isang Kristiyano, ito yung primary na dapat natin gawin nga. Sabi nga nandoon yung pag-fulfill ng Great Commission lagi actually nakakabit lagi itong Matthew
28 verse 19-20 na sabi nga, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen." So sabi nga soul winning, ito ay, dito mismo dito sa verse na to, nandun yung instruction ng Panginoong Kristo sa lahat ng mga Kristiyano na to, itinatawag na Kristiyano, sa lahat ng tumanggap sa Panginoong Kristo, sabi nga, to go and make disciples of all nations. Na sabi nga, humayo tayo, ipahayag at magpatuloy na ibahagi ang salita ng Panginoong Diyos sa lahat, sabi nga to, all nations. Ito yung commandment ng Panginoong Diyos na sabi nga na ito yung responsibility natin, pinaka-responsibility natin bilang isang Kristiyano. At sabi nga rin sa Romans 5:8, "But God commended His love toward us, and that we will yet sinners, Christ died for us." Sabi nga, ang soul winning, ito yung breath, ito yung puso ng Panginoong Diyos, na ganun na lang yung ating pagbabalyo. Sabi nga doon sa na tayo bilang isang mga believers, tayo mga tumanggap sa Panginoon sa Kristo, na isinishare natin, ipinapahayag natin sa lahat ng mga nangangailangan at kailangang pahayagan ng salita ng Panginoon ng about eternal damnation. At pero sabi nga dito, dahil sa pagmamahal ng Panginoong Diyos sa dakila niyang pag-ibig sa atin, tayo ay nabigyan, nabiyayaan, at higit sa lahat nabigyan tayo ng mercy ng Panginoon upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi sabi nga, ang soul winning, kinakailangan nito kasi para tayo mismo ay magamit sa pag-rescue ng mga naliligaw, sa pag-rescue ng mga hopeless na, o kaya yung mga nawawala sa Panginoong Kristo. Yun naman talagang pinaka-purpose na ipakita natin sa kanila, ipahayag natin sa kanila na talagang totoong may impyerno at totoong mayroong tinatawag na eternal damnation. Pero yung pag-asa nga, yung hope na ibinibigay natin sa kanila na meron na naman eternal life na sinasabi, na nang piliin natin yung eternal life kaysa sa eternal damnation. So ito yung sabi nga, soul winning, nag-i-express ng pagmamahal natin sa Panginoong Diyos. Ito rin yung nagmo-motivate sa atin spiritually para magpatuloy. At ano rin ba yung benefit natin sa personally sa atin ng soul winning? Ito sabi nga dito, nagbibigay sa atin, nagre-reward sa atin ng kakaibang experience. Na 'di ba kapag humayo tayo, lalo na nandoon yung nakita natin yung pinanalangin natin, nandoon yung tumanggap siya. Iba yung kaligayahan na naranasan natin. Iba yung kagaanan ng kalooban kasi meron na naman isang kaluluwa na nailapit natin sa Panginoong Diyos. So, kaya gano'n na nga lang, 'di ba, ang ating encouragement na binibigay sa atin ng ating pastor na magpatuloy mag-win ng kaluluwa. At sabi nga dito sa yung last, sabi nga, ang church dapat ang isang church, sabi nga na ito, ay nagpapatuloy sa pagpapahayag ng salita. Kasi sabi nga ito yung fulfilling na purpose na marami pang mga tao, marami pang mga kaluluwa na hindi kilala ang Panginoong Diyos. Yung iba naman kilala pero hindi talaga, walang maayos na relationship sa Panginoon. Kaya nga tayo bilang soul winner, tayo ay naatasan, tayo ay nabigyan ng responsibility na para sila ay ma-reach out natin. At sabi nga dito, kapag tayo ay na-fulfill natin ito, nandoon yung kakaibang yung kaibang joy na ating na naranasan. At sabi nga dito kapag tayo ay nag-soul win, kapag tayo ay nagbahagi ng salita ng Panginoon Kristo, ay talaga namang pinapakita natin, nagre-reflect sa atin kung paano tayo minahal ng Panginoong Diyos at kung paano tayo naging masunurin sa kanyang command at paano natin ino-offer yung hope na meron pa lang kaligtasan sa lahat ng mga, lalo na sa mga sabi ko paulit-ulit nga sinasabi ko, mga kaluluwa na wala pang Panginoong Kristo sa kanila. So, sabi nga dito, tayo bilang isang soul winner, tayo ang naatasan para i-spread natin yung pagmamahal ng Panginoon, yung message ni Jesus Christ, at ito rin yung responsibility natin para tayo gawin natin, i-lead natin yung others, yung ibang tao through salvation at sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Diyos.
So yun lang actually nga ng na-experience ko noon ng unang, di ba gano'n naman tayo bago tayo lalabas ng tahanan, bago mag-soul win. Una-una hindi natin alam kung sino ang ating kakausapin, Amen. kung sinong mai-encounter natin. Kaya gano'n ang panalangin natin na ilayo tayo sa mga taong pilosopo at sana yung mga bawat mapapahayagan natin talagang totoong na tatanggap sila sa Panginoon sa Kristo. So maraming experiences. Ang una nga kung sabi nga ninyo sabi nga Sister Irene, ang unang pinag-anuhan niya si Christian, yung kanyang anak, yung bata. Pero ako kasi noon, actually sabi ko, nang humayo kami ng buong family para mag-soul win dito sa area namin. Sabi ko kako bigyan niyo lang po ako ng first na ito yung first na mag-share ako ng gospel. Talagang pero pinaghandaan ko kasi ayokong habang nanalangin ka, nakabuklat yung mata mong tinitingnan mo yung prayer. So kaya talagang kinabisado ko pati yung mga verses, kinabisado ko. Although hindi ko na memorize, may tracks naman tayo noon. Ang in-expect ko, ang masisharean ko ay isang bata. Pero ang nasa lubong ko, sabi ko kasi ang unang makikita ko na mababahagi ako ng salita, sabi ko, yun yung ibinigay ng Panginoong Diyos, yun na yung pinanalangin ko. So, pero hindi bata ang binigay sa akin ng Panginoong Diyos. Kaya grabe talaga ang aking, yung nung nagsishare na ako, nandoon yung, syempre, first time mo, nandoon yung panginginig mo kasi ilalapit mo ang Panginoon sa Kristo sa kanila. Ang nasharean ko noon, ang unang nasalubong ko, alam ko yun ang binigay sa akin ng Panginoong Diyos. Yung kumari ko na naninirahan siya sa Pangasinan noon, sa season, pero nagkataong nagkita kami sa Gibraltar, kaya at nung masalubong ko, siya talaga yung binahagi ako ng salita ng Panginoong Diyos. At yun nga yung, yung kanyang, anong tawag nito? Yung kanyang reaction naman, nandoon naman talaga yung pagtanggap niya sa Panginoong Diyos. At alam ko, sabi ko nga totoo itong tumanggap sa Panginoon, kasi kapag na-follow up ko na siya, nandoon na yung kanyang eagerness, nandoon na rin yung kanyang nagtatanong-tanong. Kasi marami din akong mga na-share na mga kaibigan. Ang tanong nga ang sasabihin sa'yo, totoo ba Bet na merong impyerno? Sabi ko, totoo kasi una na lang isipin nyo na lang bakit bababa sa mundo ang Panginoon sa Kristo para sa kaligtasan natin kung walang impyerno. Kasi niligtas naman talaga tayo ni Jesus Christ kaya nga pumunta nga siya dito dahil ayaw niya tayong mapunta sa hell. So, yun lang, nasabi nga bilang isang tinawag tayong Kristiyano bilang tumanggap sa Panginoong Diyos. Huwag nating aalisin yung burden natin sa mga kaluluwa. Huwag nating hayaan nang ititingga lang natin yung kaligtasan, kundi kailangan i-spread natin to, i-share natin sa marami kasi marami pa talaga na kahit kapitbahayan mong alam mo na alam mo na kilala nilang Panginoon, pero pag ni-review mo o kaya sinare mo salvation, sa kanila na-realize ganun pala. So, bilang isang believer, bilang isang tumanggap sa Panginoong Diyos, yun lang yung kaya nga tayo hindi tinitigilan ng encouragement, diba? Na magpatuloy na mag-win ng kaluluwa. Amen. So, yun lang. To God be the glory. Amen. Thank you, Ma'am Beth. At yan po, sa mga sinasabi ni Ma'am Beth ay talagang ginagawa niya po. Amen. At hanggang apo lang. Yan, kasama na ang kanyang apo sa soul winning. Sabi ni Ma'am Raquel po dito from Cagayan, sabi niya, Amen po, kung gusto mo, may paraan, lalo na kapag sa gawain ng Panginoon. Kung ayaw, maraming dahilan. Masaya po talaga kapag tayo'y nagsusulwining at laging sumasama tayo sa visitation. Huwag magsawa na gumawa. Ayan, para sa Panginoon. Ayan, sabi niya, sana all nakasama sa La Union. Balik ka na rito sa Baguio, makakasama ka sa ng revival. So, ayan, yung manugang ni Ma'am Irene. Ayan, so, Ma'am Benny, yung pinakamatanda. Pinakabata po. Good morning pong muli sa ating lahat. At napakasaya po talaga kung ang pag-uusapan po ay soul winning. Kasi ang dami po nating maikukwento na iba't ibang nababahaginan po natin sa araw-araw ay may iba-ibang kwento po. At nakakatuwa po talaga na
sa soul winning ay hindi ka mawawalan talaga ng kwento na bagaman meron pong nag-ano sa atin, yung parang hindi nakikinig. Pero alam nyo po, wag natin silang hayaan na hindi makinig. Kasi ako kapag yung mga kabataan na sinisiran ko na yung grupo at may tatawa-tawa dyan na merong sabi kong ganon. Bakit meron ba nakakatawa sa aking isi-share? Sabi kong ganon. Pero sa totoo lang po, kung tayo ay hindi natin itutuloy yung ganon na nila, ay hindi natin sila mawiwin talaga. Kaya nakakatuwa po talaga, lalo na nga kapag yung may naging bunga ka sa pagwiwin. At natutuwa po ako na kagabi nga yung pagpunta po namin sa, bagaman parang hindi ako matutuloy na pupunta, pero andun po talaga yung eagerness ko na makasama sa Rosario. At andun po yung family po na dinisciple ko rin po noon nung nandito po sila Sister Sol. Yan pong family na yan. At nakakatuwa nga na yung anak niyang bunso na napakagaling kumanta. Nakakatuwa po talaga. At talagang isa pa po yung nanay ni Sister Bona na tuwang-tuwa na sabi niya kagabi na kung hindi daw sila pinagtiyagaan noon na ay hindi siya makakarating sa ganitong sitwasyon, sabi niya. At nakakatuwa po talaga. Sabi nga po dito sa kagaya nga po nung sa soul winning po, yung sa Luke 4:18, sabi po dito na the Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel. Bagaman hindi po tayo nagpipreach, nakagaya po ng pastor or mga yung sa lalaki na preacher, ay tayo po ay inatasan po talaga na ibahagi yung salita ng Diyos. Na sabi po dito na to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set a liberty from that are bruised. Nakakatuwa po talaga na kapag tayo ay humayo, bagaman kung minsan tayo po, meron po tayo nararamdaman, andyan yung katamaran, andyan yung tayo, yung bang sinasabi natin na, ay, parati na lang na ganito, ganon. Kaya tayo, para yung ipinupus po tayo ng ating pong pastor dahil alam natin na maraming hindi pa nakakatanggap sa Panginoon, hindi pa nakakakilala sa Panginoon. At minsan nga sa akin pong pagsusol winning, sabi nila kilala na raw nila ang Panginoon. Pero iba po talaga yung pagkilala sa pagtanggap. Yun po yung sinasabi ko po talaga sa kanila. Pinapaunawa ko po talaga sa kanila na iba ka ko yung pagkilala sa pagtanggap. Kagaya nga, ito, kahit na andito lang tayo kako sa harapan ng inyong bahay. Pero, di ba, sabi nyo, papasok ka sa loob ng tahanan. Di po ba sabi ko, iba yung tinanggap nyo ako dito, ay iba yung kilala nyo sa pagtanggap, sabi ko nga ganon. Kaya importante kako yung pagtanggap, sabi ko ganon. Kasi andun talaga yung kaligayahan po sa puso ba natin na pag tinanggap ka ng isang tao na pinuntahan mo,
Di po ba napakasaya na yung tatanggapin ka sa loob ng tahanan nila na papapasukin ka. Kaya ganun din ang Panginoon. Pag tumanggap yung tao na yon sa ibinahagi mong kaligtasan ay tuwang-tuwa po talaga ang Panginoon. Kaya kung ganun tayo katuwa sa pagtanggap sa atin ng tao, ay ganun din ang Panginoon kapag tumanggap yung atin pong binahaginan. Kaya nakakatuwa po talaga na marami kang maikukwento talaga. At ang una po noon na akin pong na disciple, bagaman wala na po siya, hindi na po natin sila ka-fellowship, na yun ay nasa malayong lugar kasi nagtatrabaho pa ako noon, na mali lang yung aking cellphone na kinontak. Dapat kokontakin ko yung aking kasama noon kasi may meeting kami. Wala pa, kokontakin ko. Iba ang napunta doon sa Mindanao. At ang naging bunga po noon ay siniyaran ko po siya sa cellphone at sabi ko, taga PMA ako. Sabi niya, sundalo daw ba ako? Sabi niya, hindi, sabi ko. Tapos, civilian employee lang ako dito, sabi ko gano'n. Hanggang sa, ayun, akala ko hanggang doon lang, na hanggang sa nasharean ko lang siya. Hindi siya mismo yung na tumatawag sa akin, na ganito, gano'n, ikinukwento niya yung buhay niya, kinukwento niya yung ginagawa ng nanay niya sa kanya, na sinasakal, sinahampas ng walis, gano'n. Ngayon, nagpasya siya na gusto niyang pumunta rito. At ako hindi nagdalawang isip noon. Sige, sabi ko, magbiyahe ka. Ako ang bahala ka ako sa pasahe mo, sabi kong ganon. Mula doon sa Mindanao hanggang dito, ay nagkita lang kami sa Manila. Sinundo ko siya sa Manila. Nagkita lang kami sa paradahan ng Victory. Inano ko lang yung kasuotan ko, ganito, ganon. Tapos siya, i-describe din niya kung ano yung suot niya, ganon. Hanggang sa tingin-tingin sa bus na ganyan ng mga tao. Hanggang tinakita ko na sabi niya, nakamaong siya ng suit na maong. Tapos nung nagsalita siya, Sister Bine, sabi niya gano'n sa akin. Sister Minda, sabi ko. Kaya yon, si Sister Minda, naging bunga ko siya. Sumama siya dito sa Baguio, hanggang sa talagang inano ko siya. Pinapunta ko siya sa balikatan sa Manila. At nung una, talagang gusto niya na niyang umalis noon na siyempre wala pa siyang alam tungkol sa ganon. At nakakatuwa po talaga na pero ang ikinakalungkot ko lang po na yung humiwalay po sila sa natin, sa fellowship po natin bilang na po. Kaya pero ayun po, nakakatuwa po na pag nagkabunga ka talaga na yung ikaw mismo yung nakasolwin. At yun nga, pati nga po dito noong dito sa Birak at saka sa Balatok. At ang naging bunga ko po dyan ay yung family din po na Bataan family. Yon na bunga naman po yun ng bali, ano yun, yung DBBS po na ayun. Sa mga bata, noon maliliit pa po yung mga anak niya, ngayon mga dalaga at binata na. At nakakatuwa po na kapag may bunga ka talaga patungkol sa soul winning, ay andoon. At yung bang hanggang sa kagabi nga po, yung family nila Sister Sol, ayon. At nakakatuwa, makikita mo kung ganun katuwa si Sister Vicky sa kanya pong mga disciple na nandun din. Ay kahit na ako ay hindi naman ganun kadami yung aking na dala sa pero andun po yung kasiyahan talaga na kapag ikaw ay
kapag ikaw ay ikinomit mo talaga yung buhay mo sa kaluluwa, ay andon, marami kang maikukwento talaga. At noon po nung ako ay nasa trabaho pa noon sa PMA, marami din po akong nasiran doon at meron po yung kasama ko doon sa library na bagaman ano siya, binabae, ganon. Sa totoo lang po, natutuwa ako minsan nung isang araw tumawag po sa akin na sabi niya, gusto ko nang mag-retire, Ate Benny, sabi niya ganon. Kasi gusto ko na ikang pagamit sa Panginoon. Parati mo sinasabi sa akin nun sa library, sabi niya ganon. At yung ding yung bagaman hindi siya katulad natin na baptist, pero na-convert na po siya ngayon na nagbabahagi na rin ng salita ng Diyos. Kaya sa totoo lang po, wag nating mamaliitin po ba yung ibahagi natin sa ibang tao. Meron po talaga na matatanggap, yung maaalala po nila kung ano po yung na-i-share po nyo sa kanila. Yun. At nakakatuwa talaga, nakakataba ng puso na kapag yung salita ng Diyos talaga ang ipapamuhay mo ay andon. Kaya kapag tayo ay nag-sosolwin, huwag tayong tamarin. Huwag nating hayaan yung ating sarili na sabi mo natin na masama ang pakiramdam ko. Hindi yung lalo kang lalakas, kagaya ako nga ngayon, ang dami ko talagang nararamdaman, pero sa totoo lang, kapag nakapag-win ka na ng kaluluwa, lalakas ka talaga. Yung bang hindi mo alintana talaga yung nararamdaman mo. Kaya ganun na lang yung pagpupus talaga sa atin ng ating pastor na wag nating hayaan, wag nating baliwalain talaga yung soul winning. At andon yung, kung tuwang-tuwa tayo ay andon din ang Panginoon na mas natutuwa kapag tayo ay nagwiwin ng kaluluwa. Yan lang po, to God be the glory. Amen. So, overtime na po tayo. So, nasa Google Meet po tayo. Yan po. Sabi nga rin ni Pastor yung itong topic natin. Andyan na rin yung testimony nyo na yung sinasabi nyo ay nakikita sa inyo. Na yun nga po, sa soul winning, andyan, meron at meron bunga. Marami tayong maikukwento at magiging challenge natin at inspirasyon natin. Ayan. Si Master Ma'am Geraldine, may sasabihin po kayo. US. Sa ganitong sitwasyon po, as mga, kasi just like recently, kulang ako ng turo. I really don't know why, kasi hindi ko na mabantayan po yung mga measurements po. So, kahit ganun pa, I still choose eternal life po kaysa eternal damnation, kasi pag ginawa mo damnation, di ba, may connection yan, sabi daw nila, well, there is no condemnation on the Son of God po. Basta ganyan, kaya ingat po tayo. Kaya eternal life pa rin po ang pili ko po. Yun po. Amen. Thank you po. At next week, mag-uumpisa na po yung klase. Isa ulit na magpapa-remind po sa atin, yung mga Bible student na yun. Sa Bible School Challenge ulit na para lalo tayong matuto ng salita ng Diyos. Kaya blessing pag naka-enroll po tayo sa PSS. Yung sinabi ni Ma'am Geraldine, nasasabi niya po yun kasi naka-enroll po siya sa Bible School. So, nandito sa loob ng studio ay sila po yung may sasabihin din, mga soul winner po. So, yun po. Ma'am Jamaica, kasama yung kagabi. Good morning po sa ating lahat. Salamat po sa panibagong umaga na Word of God na naman po yung ating napakinggan about sa soul winning and discipleship. Ayun nga po, napaka-bless po natin. Yung sabi nga ni Pastor,
na yung nung ligtas tayo ng Panginoon, yung bonus na yun, yung naglilingkod tayo sa Panginoon, yung nagsosoul winning tayo, nakakapag-Bible study tayo, that is a bonus na po sa atin dahil may pagkakataon tayo na maglingkod sa Panginoon, na magamit din po para sa iba rin pong kaligtasan ng kaluluwa. So, nagpapasalamat po ako dito sa Soul Winning Church po na napuntahan ko at naging kabilang po ako. Sobrang blessing po talaga. Good morning po. Amen. At good morning po sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga natutunan namin. At totoo nga po yun na wala tayong pwedeng idahilan pag gawain ng Panginoon yung gagawin natin. Sabi ni Pastor, natandaan ko yung pag-uusap-usap namin dito. Sabi niya, kung totoong tinanggap mo ang Panginoon, hindi pwedeng wala kang puso sa ministry, sa soul winning. Kaya, hindi pwedeng pa-excuse yung i-consider. Ang Panginoon ba, nagpa-consider ba nung bababa siya dito sa lupa? Kaya, yun yung tinandaan ko na sinabi ni Pastor. Na totoo yun. Sa amin dito, mga namumuti na yung mga buhok. Pero, alam mo, magandang matutunan na huwag mong idadahilan. At sabi nga ni Pastor, huwag kasing isipin na may sakit ka. Kasi minsan, sinasabi mo yan sa sarili mo, kaya hindi ka na makakagalaw. Pero pagka isipin mo, ang Panginoon, wala siyang idinahilan. Maliban sa pagmamahal niya, yun yung dahilan na pumunta siya dito sa lupa. So, yun po yung kailangan maging motivation natin para laging magtrabaho sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat po at good morning. Ayan. Patain. Marisa, ikaw na po. Hello po, good morning po sa lahat. Ayun nga po, isa din po akong bunga ng soul winning sa area po nila Ma'am Sheila. Po, meron time po na gusto na din pong bumitaw pero dahil po sa pagmamahal po ng Panginoon ay nandito pa rin po. At yun, ako naman po sa soul winning, wala man pong bunga sa area namin ay meron naman pong blessing na binigay dahil po sa yun nga po nag-start na si Eliezer sa kindergarten. So yun po dahil po nakita po ng teacher niya na nagsusoul winning ako doon, trinay ko po siya na shiran pero dahil nga po sa teacher po siya, busy siya, wala siyang time na makinig. So sabi niya, baka gusto mong turuan sila, sabi niya. And sabi ko naman, hindi naman po ako teacher at hindi rin po ako marunong magturo ng sa mga bata. So pero kung gusto niyo naman po ma'am, sabi ko, meron po kaming mga teacher doon sa church. So kung gusto niyo po ako, mag-ano na lang po ng schedule para sila po yung magturo. So, ayun nga po, malaking pasasalamat po at blessing kasi nag-start na po si Ma'am Sheila kahapon sa pagtuturo. Pero, yun nga po, dahil kasama niya nga po at wala siyang assistant. Yun ako yung naging assistant pero wala, naging ginamit ng jablo si Eliezer para manggulo. So, ang sabi niya, next time na lang si Ma'am Ginida at si Ma'am Joyce na lang yung kasama ko. At doon ka na lang para makinig si Eliezer. So, ayun nga po. Dahil nga po sa soul winning yun po at wag po tayong tumigil sa pagsusoul winning. Maraming salamat po. Amen. So, nakita nyo po, nakaka-bless na kung makita natin si Teresa. Yan parati niya sinasabi, gusto nang bumigay, kasi yung nga sa dalawang anak niya, pero lalaki din yan, si Teresa, na magpatuloy ka man o hindi, lalaki yan. Kaya maganda magpatuloy na nandito tayo sa church. Kasi sabi nga, parati niya sabi ni Pastor, sa lahat na nagpatuloy, may magandang nangyari. Sa mga umalis, sige nga, sino yung maganda ang nangyari? Lalo ulit kagabi, challenge ulit, hindi yung financial, hindi yung material na bagay, ang tunay na kayamanan. Ang kayamanan natin yung salita ng Diyos. Kaya, yan, si Ma'am Risa. Kaya nga, may purpose din ang Panginoon. Bakit in-enroll niya doon? Kaya,
kung saan man tayo dalhin, may purpose talaga ang Panginoon. Magpagamit tayo na andyan, na grabe. Kung grabe ang struggle mo ngayon, pag nagpatuloy, grabe ang blessing. Amen. Tulad ng ini-enjoy po namin, sabi ko nga, yun ang parati kung ano, kung naging madamot kami ni Brad Chris, talagang ang dami naming alaga, sabay-sabay yan. Yung sila Pastor Noli, sabay-sabay, puro magkakapatid eh. Magkapatid na Laika and Jeffrey, magkakapatid na Krisha, apat yan sila. Si Ryan pa, naku, puro pasaway. Magkakapatid na sila Lisa. Pastor Noli. Ay, tapos may matanda pa kami, si Nanay Francisca, at saka si Annie. Ay, sabi ko nga, kahit ang lit-lit nung bahay namin, yun sa quarters namin sa PMA, ando din, nabibless din ako na hindi kami question na kung sino-sinong nakatira sa quarters. Kaya, ayun na, ay talaga po, na marami tayong maikukwento at talaga kung magpatuloy tayo na kung paano tayo minahal ng Panginoon, kung paano binigay lahat-lahat, ay ganun din po tayo. Kasi andyan ang Panginoon na gawain ng Panginoon to. Kaya magagawa natin lahat-lahat yun. So, yun lang po, na sana itong umaga na ito, pagmamahal ng isang ina ay naging inspirasyon po ulit at naging challenge po sa bawat pamilya, bawat nanay, na hindi po dahilan na marami tayong gawain sa bahay. Amen. Para hindi makaano sa ministry. So, yun lang po. To God be the glory. Ma'am Irene, paki-closing prayer. Thank you po. Amen. Let's pray. Good morning sa saglit. Good morning dun sa mga pamangking ko sa akin, si Olim. Ay, sige. Amen. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa oras nito. Salamat po sa mga blessing na aming natanggap sa araw nito. Sa lahat ng mga salita mo, Lord God, na ipinahayag mo. At dalangin ko po ang bawat isa sa amin, magmula sa mga mothers, mga fathers, at iba pang mga nakinig, ay magkaroon sila ng desire na mag-win ng souls at magkaroon sila ng involvement sa lahat ng ministry, lahat ng activities ng church. At dalangin ko rin po na ang bawat isa ay lalong magpatuloy upang lumago spiritually, na anuman yung mga trials, problema na dumarating sa buhay, ay kayo po ang siyang magsusolve, kayo po ang siyang magiging takbuhan namin. Anuman yung aming mga problema na inaing sa buhay, ay ikaw po ang siyang magsusolve. At dalangin ko rin po na bagamat kami ay mga nanay, maraming ginagawa, ay hindi maging dahilan to upang hindi kami mag-involve sa, especially sa soul winning. Tulungan niyo po kami na lahat, pati ang aming mga kamag-anakan, ay mawin namin ang mga mahal namin sa buhay. Gamitin mo po kami sa aming pamilya, na kami yung magdadala ng mabuting balita sa kanila tungkol sa kaligtasan. At ikaw po siyang manguna sa aming gagawin sa araw na ito, tabong maghapon. Bless din po ang aming soul winning, saturation, at ganyan din po ang revival doon sa Rosario. Ikaw po siya ang mag-provide ng pangailangan pinansyal sa mga transportation. Ingatan yung mga sasakyan na gagamitin patungo sa Rosario, sa revival. At salamat po sa mga natapos na mga gawain kahapon, sa success ng revival kahapon, sa mga mensaheng aming narinig na magiging sandata namin to sa aming pang-araw-araw na gawain upang lalo kaming maging kagamit-gamit sa aming mga area, sa aming mga ginagamit mo po. Patuloy niyo po akong gamitin. At pagkalooban niyo po kami ng kaluluwa na mabahagian sa aming paghayo, at ma-invite sila sa araw ng linggo. At ano man yung mga aming mga pagkukulang pagkasala, kami pa humihingi ng kapatawaran. At ganyan din po ang may mga karamdaman, patuloy niyong pagalingin, Lord God. At patuloy mo pong bigyan ng wisdom ang aming pastor sa revival uli mamaya. Ganyan din po yung mga pastor na magpe-preach mamaya doon sa revival. Bigyan po sila ng wisdom, ingatan ang kanilang kalusugan. At lahat ng mga dadalo ng mga pastor, mga sa iba't ibang church, ingatan niyo po. Bagamat
hindi maganda yung panahon, ay kayo po siyang mag-ingat sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hindi ko masabi. Amen. Pa, Sige, wag pa. Pagpagkilong asawa ko. nandito yung mic. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.